Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Madami po tayong malalaman sa videong ito about sa kakatapos lang na draw ng FIBA World Cup qualifiers. Gilas, nakagroup ang pinakamalalakas, Australia at New Zealand. Hindi pangit yan, maganda yan kaibigan. Ipapaliwanag ko po yan mamaya. At pag-uusapan din natin dito yung formats para makwalify tayo sa World Cup sa kabila ng malakas na grupo. Simulan po natin dito. Kanina lang po naganap yung draw ng FIBA World Cup qualifiers sa Qatar. At akalain mo kaibigan na nabunot kasama ng Gilas sa Group A ay yung pinakamalalakas na team sa Asia. Actually, top 2. Yan nga po yung Australia at New Zealand. Pero ang maganda po kasi niyan mga kaibigan, ito po ay qualification games pa lang at malamang talaga napapasok talaga tayo. Makikita nyo mamaya. Kaya maganda talaga ito na training para na rin sa Gilas kasi mas may matututunan po ang Gilas kapag malakas ang kalaban kaysa mahina. Total, papasok din naman tayo at ngayon pong official na po ang mga group sa Asia. Ipaliwanag ko po ang competition format para makwalify tayo sa World Cup kasi madaming may hindi alam to. Di ba mga kaibigan, sa Asia 16 teams po yan, 8 teams po mga kaibigan pala ang papasok sa FIBA World Cup after ng qualifiers. Bali 7 na lang kasi kaibigan, yung host country pasok na dyan, yan nga po yung Qatar. So ito na mga kaibigan yung format para malinaw. Sa first round po na maglalaban sa tatlong window, 6 games each team po yan mga kaibigan. Yung top 3 pasok na po sa second round at yung fourth syempre laglag na. Sa second round po mga kaibigan, yung top 3 teams sa Group A and C ay mapupunta sa Group E. At ang top 3 teams po sa Group B and D ay mapupunta sa Group F. Ang bawat team dyan ay lalaban sa tatlong teams mula sa ibang grupo. At after nyan, mga kaibigan, ang makukwalify sa World Cup po ay yung Qatar, syempre, sila yung host, at yung top 3 teams sa Group E at Group F. At yung best 4 team papasok din. So malaki pa din talaga ang tsansa ng Gilas kasi realistically mag-top 2 man sa Group E ang Australia at New Zealand, may 3rd and 4th place pa rin na papasok. Realistically, ito po yung aking prediction. Malamang mag-3rd talaga tayo dyan at makwalified po tayo sa World Cup. Kasi mas malakas naman po tayo sa ibang teams dito at pag sinuwerte baka mag-second pa tayo, lalo na sa second window ng qualifiers ay siguradong makakalaro na po dyan ang ating kababayan na si Kai Sotto. Kaya maganda po yung chance natin na malamangan po ang New Zealand. Ang napakaganda pa po na nakikita ko bukod dito sa experience na mga pupulit ng Gilas sa malakas na group ay yung mga kakabakbakan po ni Kai dito, yung sentro ng Australia. Napakagandang panoorin nito. Rocco Zikarsky, kasintangka din ni Kai. At baka madra po ito ngayong taon sa NBA. Yung second window po, February to March, magaling na si Kai niya, makakalaro na siya niyan. Possible comeback games ni Kai ito dito sa FIBA. Walang hype mga kaibigan ha. Mas magaling po si Kai Sotto dyan sa possible NBA player na si Rocco ng Australia. Sabi nga ni Jeremy Lin mga kaibigan, mababa lang talagang tingin nila sa mga nagmula sa Asia at may nepotism po ang NBA. At isa pa, minalas lang po talaga si Kai Sotto. Yung tipo na sobrang ganda ng nilalaro niya, parang malapit na siya sa NBA, biglang nai-injured. Pero God knows best, yung masasakit na pinagdaanan niya, yan po talaga magpapalakas sa kanya para makarating sa NBA. Shoutout ko po pala si Arnold Dren, Rinaldo Samonte, Arthur Pablico, Roniel Hoxon, Mac Chanco, Edith Doromal, Dodong Joseph, Joselito Honrado, Rice Beyond, Sagittarius, Off the Road Vlog, Donnie Gagi, Mags Magday, Atan Star, Miro, Disenya at Kulits TV. Mga kaibigan, maraming salamat po.